Muling umakyat si Knave sa apartment nila Lain para muling nag-doorbell at tulad noong una ay walang anumang pagkilos siyang naririnig. Dahil nag-aalala para kay Lain, lalo pat naalala niyang sinabi ng kanyang sekretary na umalis ito kanina sa kumpanya na umiiyak, ay kinatok ni Knaves ang pinto na halos magiba na ito sa sobrang lakas. Knaves' heart pounded faster because of the things that were going through his mind. He couldn't rest during those hours and he felt depressed because of the excessive worry. Damn it! Dahil kahit anong katok at pag-doorbell ang gawin ni Knaves, ay walang sumasagot, malakas niyang sinipa ang code lock ng pinto. Isa beses, 2 beses, at sa pangatlong beses ay mas nilakasan niya ang sipa nang sa gayon ay masira ng tuluyan ang lock. Sa huling sipa niya ay isang EBP ang narinig niya, senyales na bumukas iyon. Padaskol na pumasok si Knaves sa loob ng kabahayan at dumiretso sa kwarto. Arahas niyang binuksan ang pinto at doon, nakita niyang nakahiga ang babae sa kama na nababalutan ng makapal na comforter. She didn't hear the loud bang. Isang masamang kutob ang pumasok sa isipan ni Knaves at bumilis ang kabog ng kanyang puso na para bang gusto nitong tumalon sa kanyang dibdib. Dali-daling inalis ni Knaves ang nakabalot na kumot sa kailalain, ay bumungad sa kanya ang maputla nitong mukha. Hey! Wake up! Malakas na yugyog ni Knaves sa babae. Habang ginagawa niya iyon ay kung ano-anong masasamang bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Sa lakas ng pagyugyog niya ay nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Lain at kumibot-kibot ang manipis na labi. Tila isang mabigat na bato ang naalis sa dibdib ni Knaves nang matunghayan iyon. It seems she's not as dead as he felt. Maya-maya pa dahan-dahang idinilat ni Lain ang mga mata, at bagaman nanlalabo pa iyon nakita niyang nakatayo sa harapan niya si Knaves. Nananaginip ba siya? Kinusot-kusot ni Lain ang mga mata at muling pinagmasdan ang lalaki. Subalit tulad kanina, naroon pa rin ito sa harap niya, nakatayo at madilim ang anyo habang nakatingin sa kanya. Bingi ka ba? Ellis, didn't you hear me? Galit na tanong ni Knaves. Kanina lang, halos tumigil ang kanyang puso nang maisip na baka napaano na ito. Pero ang babaeng ito ay natutulog lang pala sa kwarto. Sa sobra niyang pag-aalala, hindi niya mapigilang magalit ng mga sandaling iyon. Sa pagkakataong iyon ay natauhan naman si Lain. Bumalikwas siya ng bangon at nalalaki ang mga mata niyang nakatingin sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakapasok? Bulalas ni Lain habang hindi makapaniwalang nakatingin sa lalaki. Tinabig niya ang kamay nitong nakahawak sa kanyang balikat. Hindi pansin ang makapal na bendang nakabalot doon. Napakunot noon naman si Knaves nang makaramdam ng sakit mula sa injured na kamay. Ibinalot ng maigi ni Lain ang makapal na kumot sa kanyang kamay sa kabuong ingat na tiningnan ang lalaki. Anong gusto mong gawin? Kinakakabahang tanong niya. Natigilan si Knaves sa tanong na iyon ni Lain at ramdam niya ang pagkainsulto. He gritted his teeth and said, "His murder is for money." Mas lalong nagtaka si Lain nang makita ang galit sa mukha ng lalaki. Ito ang pumasok ng walang paalam sa kanyang bahay, ito pa ang galit? Aba naman! Iiniisip mo ba ang dahil sa may pera ka kaya magagawa mo ang lahat ng gusto mo? Matapang sasabi ni Lain sa kaharap. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Sa narinig ay napangisi naman si Knaves. I report mo. Gusto mo ba ako pa ang mag-abot ng cellphone mo? Sa galit ni Lain ay hindi niya mapigilang mangilid ang kanyang mga luha. At upang mapigilan ang tuluyang pagpapatak nito ay kinagat niya ang ibabang labi. Ano pa ba ang gusto mo? Na-expelled na ako sa university, bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Ano na naman bang nagawa ko para ma-offend ka? Puno ng hinanakit na tanong ni Lain sa lalaki. Nang makita ang naluluhang mga mata ng babae ay nakaramdam ng iritasyon si Knaves. Pinagmasdan niya ito ng may kahulugan. Bakit ka umalis ka agad pagpunta mo sa office? Akala mo ba bakit? Hinihintay mo ba ako para ipahiya ulit? Putol ni Lain sa sinasabi ng lalaki. Hindi ako magmamakaawa sa'yo. Mas gugustuhin ko pang matanggal sa trabaho at ma-expelled kaysa magmakaawa sa tulad mo. Nakaugalian na ni Lain na kapag may mabigat siyang problemang kinahaharap ay pilit siyang natutulog bago gumawa ng isang desisyon. At ngayong malinaw na ang kanyang isipan, hindi na big deal sa kanya ang lahat. Na-expelled lang naman siya at kinuha muli ang kanyang scholarship, pero mayroon siyang kamay, paa at skills.
Kung hindi siya makahanap ng angkop na trabaho, pwede naman siyang maging katulong o yaya. Pwede ring maging dishwasher o kahit construction worker kung talagang wala. Isang tulad ko, tanong naman ni Gnaves na may nakakalokong ngiti sa labi. What kind of person am I? Dahil wala na sila sa kontrata, kaya naman sasabihin na nilalain ang lahat ng gusto niyang sabihin sa lalaking kaharap. Sira ulo ka. Nakakasuklam ka. Walang kang modo. Walang hiya ka, galit na sigaw nilalain sa lalaki. Namayani ang mahabang katahimikan pagkatapos niyon. Maya-maya pa'y humakbang si Gnaves papalapit kay lalain, itinukod ang mga tuhod sa kama at hinawakan ang babae sa magkabilang balikat. Since tinawag mo akong siraulo, nakakasuklam, walang modo at walang hiya, di ko na siguro kailangang magpanggap, right? Itinaas ni lalain ang kamay at hinawakan sa dibdib ang lalaki para pigilan ito. Nababaliw ka na, nahihintakutang sabi ni lalain habang nakatingin sa mga mata ni Gnaves na punong-puno ng pagnanasa ng mga sandaling iyon. Ngumisi si Gnaves at saka itinulak ang silalain pahiga sa malambot na kama. Tama ka, kasuklam-suklam talaga ako dahil matagal ko nang gustong gawin to, wika ni Gnaves sa namamaos na tinig. Bumilis ang tibok ng puso ni lalain dahil sa sinabi nito sa katinipon ang buong lakas para itulak ito. Gayon na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang walang ano-ano ihinalikan siya nito. Ano ba, hindi na nakapagsalita pa si lalain nang sakupin ng mainit na halik ni Gnaves ang kanyang mga labi. At dahil nagpupumigla si lalain, hinawakan siya ng lalaki sa magkabilang pulsuhan nang sa gayon ay hindi siya makakilos pa. Nanging mapusok ang halik ni Gnaves. Bawat dampi ng mainit nitong labi sa tenga, baba, at liig ni lalain ay para siyang napapaso na hindi niya maintindihan. Nalalaki naman ang mga mata ni lalain. Paano nito nagagawang basta na lang siyang halikan ng lalaki samantalang nakipagtalik na ito sa iba? Diring-diri siya kay Gnaves ng mga sandaling iyon, lalo pat naiisip niyang may nangyari sa pagitan nito at ni Lila. Tuwag mo akong hawakan ano ba? Hayop ka, bulalas ni lalain nang pakawalan ni Gnaves ang kanyang mga labi. Pulang-pula ang kanyang mukha ay may bahid na ng luha ang kanyang mga pisngi. Ilang beses nang may nangyari sa atin, ngayon ka pa nagalit ng ganyan, namamaos na bulong ni Gnaves sa punong tenga ni lalain. Mahigpit na hinawakan ni Gnaves si lalain sa kamay nito at walang pakialam kung muling lumala ang namamaganyang kamay. Wala kang magagawa kundi tiisin ang galit mo sa akin sa ngayon. Hindi na gusto pang makipagtalo ni Gnaves sa babae, ang tanging gusto lang niya ay halikan ito hanggang sa kusa na itong sumuko at hindi na makipagtalo pa. Pagkatapos niyon, sa kanya sasabihin ang lahat-lahat tungkol sa narinig nito sa kanilang dalawa ni Lila sa loob ng kanyang opisina. Wala kang magagawa kundi tiisin ang galit mo sa akin sa ngayon. Binalot ng matinding kaba ang dibdib ni lalain nang marinig ang sinabi ni Gnaves. Ang buo niyang katawan ay nanginginig at nagpapanik dahil sa nararamdamang takot para sa maaaring gawin ng lalaki. Subalit maya-maya ay huminto si Gnaves sa ginagawa sa hindi malamang dahilan. Ang mga mata ni lalain na hilam ng luha at namumula ay muling nagpalambot sa kanyang puso. Nagbalik siya sa wisyo at napatiim, bagang nang maramdaman ang hindi maipaliwanag na sakit na parabang napunit na balat. Unable to bear the pain, he got out of bed and went straight to the bathroom. Natigilan naman si lalain sa ginawa nito. Dinig niya ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa loob ng banyo. Wala siyang ideya kung bakit biglang itinigil nito ang ginagawa, pero kahit ano pa man iyon ay nakahinga siya ng maluwang. Mabilis na bumangon si lalain at balak sanang takasan ang lalaki nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng bedside table. Kumunot ang kanyang noo nang makitang unknown number ang nakarehistro sa caller ID. Hello? Sino sila? Tanong niya habang ang mga mata at nasa pinto ng banyo at nag-aabang na lumabas si Gnaves. Hello, Yunat Aragon. This is Mr. Lee, the Dean of St. Clair University. Nag-decide ang school committee na isawalang bisa ang parusa sa iyo. This time the school investigation was thorough enough. Lilinawin ito sa iyo ng university sa official website mamaya. Sa ngalan ng buong universidad, tapos puso akong humihingi ako ng patawad sa iyo. Tila ba nabinggi si lalain ng mga sandaling iyon dahil sa narinig, at ang mga sumunod na sinabi ni Mr. Lee ay hindi na niya naunwaan pa dahil masyado siyang na-overwhelmed sa balitang iyon. Hanggang sa natapos ang tawag ay tulala pa rin siya sa kawalan. Totoo ba ang mga narinig niya tungkol sa pagbawi, paglilinaw at paghingi ng sorry ng kanilang dian?
Hindi pa lubusang nakakabawi si Lalain sa mga narinig ay muling tumunog ang kanyang cellphone. This time, si Abbay naman ang tumatawag. Wala sa sariling sinagot niya ito habang nanginginig ang mga kamay. Hello. Bro. Sa wakas, lumabas din na inosente ka, bulalas ni Abbay sa kabilang linya. Naguguluhang tanong naman ni Lalain sa kaibigan. Di mo pa ba nabasa? Si Erin Go at si Olivia Dawson ay nag-post sa kanilang social media account ng public apology at sinabing sila ang may pakana ng mga chismis na lumabas tungkol sayo. Pagbabalita ni Abbay na bakas ang matinding tuwa sa boses. Isa pa pala, nag-post din ang AC Clare University at sinabing kakasuhan daw nila ang mga magpapakalat ng malisyosong balita tungkol sa mga students nila. At dedepensahan daw nila ang mga students nila hanggang sa huli, dagdag pa ni Abbay kay Lalain na hindi makapaniwala ng mga oras na iyon. Sa dami ng mga rebelasyong narinig ni Lalain mula sa kaibigan, hindi tuloy niya alam kung paano magre-react. Wait, kanino ka ba lumapit? Sino ba ang tumulong sa iyo at nagawa niyang mag-public apology si Erin Go at Olivia Dawson, muling usisa ni Abbay sa kanya. Otomatikong dumako ang tingin ni Lalain sa nakasarang pinto ng banyo habang nakakagatlabi. Hindi siya tanga para hindi malaman na si Knaves Dawson lang ang may kakayahan na gawin ang ganoon. Na-misunderstood niya ito. Mag-thank you ka sa kanya dahil sa ginawa niya bro, paalala pa ni Abbay kay Lalain. Sagot ni Lalain sa kaibigan sa kapinatay ang tawag. Maya-maya ay lumabas si Knaves mula sa banyo na walang pang itaas at tumutulo pa ang hubad na katawan. Tulad ng dati, malamig ang tingin itong ipinupukol kay Lalain. Nakaramdam naman ng konsensya si Lalain matapos marinig ang magandang balita, kaya naman iniwasan niya ang tingin kay Knaves at bumaling sa kung saan. Bakit? Nagigilty ka ba? Tanong ni Knaves sa seryosong anyo habang pinagmamasdan ang babae. Mukhang nakarating na rito ang mga nangyari, kaya naman ang malatigre nitong anyo kanina ay biglang naglaho. Hindi, nautal na sagot ni Lalain. Di ka man lang ba talaga na guilty o na konsensya? Naniningkit ang mga mata na dahang naglakad si Knaves palapit sa babae. Hinawakan ito sa baba gamit ang balingkinitan niyang daliri inangat iyon upang magtama ang kanilang mga paningin. Ano bang ginagawa mo? Kinakabahang tanong naman ni Lalain. Nakatingin lang kasi sa kanya ang lalaki ng mga sandaling iyon. Look at what heartless person looks like, ani Knaves sa seryosong tinig. Ano bang sinasabi mo? Galit namang tanong ni Lalain, sabay tabig ng kamay nitong nakahawak sa kanyang baba. You're pretending, saad ni Knaves sa mahinang tinig. Kitang-kita naman niya sa mukha ng babae na nakonsensya ito dahil sinabihan siya nito ng masasakit na salita. Ito lang yata ang taong nakilala niyang kayang basahin ang emosyon sa mukha. Hindi naman ni. Hindi malaman ni Lalain kung ano ang sasabihin niya sa lalaking kaharap. Magulo pa ang kanyang isipan at masyado pa siyang na-overwhelmed sa mga bagay-bagay. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinulungan ni Knaves, lalo pat pati ang pinsang nitong si Olivia ay pinili nitong mapahiya sa publiko alang-alang sa kanya. Hindi nagsalita ng kahit ano si Knaves. Sa halip, nanatili lang itong nakatayo sa gilid ng kama at nakatingin kay Lalain habang naghihintay ng karugtong sa sinasabi nito. Walang naging pagkilos sa loob ng minuto hanggang sa bumaling si Lalain sa lalaki at dumako ang tingin niya 8-pack abs nito. Ang basa nitong buhok ay nakaayos pa itaas na ang ilang hibla ay kumawala sa noo nito na nagbigay sa lalaki ng hindi maipaliwanag na kagwapuhan. Aaminin niyang napaka-sexy nitong tingnan sa paningin. Nakapasa ba ako sa paningin mo? Nanunuksong tanong ni Knaves nang mahuling nakatingin sa kanyang katawan ni Lalain. Otomatikong namula naman ang mukha ni Lalain saka mabilis na inalis ang paningin sa lalaki. Bakit ba kasi nakahubad ka? Inis niyang tanong rito. How can wear filthy clothes? Hindi ka dapat maghubad sa hindi mo bahay, nailang natura naman ni Lalain habang napapalunok. Pag sinabi mo pa yan, hindi na ako magsusuot kahit bath towel. Inis namang wika ni Knaves sa babae. Hindi niya alam kung bakit nailang pa rin ito samantalang ilang beses nang may nangyari sa kanila nito. Natutop ni Lalain ang kanyang bibig at hindi na muling nagsalita pa, ngunit isang pagdoorbell mula sa kanyang pinto ang muling nagpabaling sa kanya. Tumayo siya sa kinaupo ang kama at buong takang nakatingin sa pinto. Tumawag ako ng mag-aayos ng lock ng pinto, ani Knaves nang mabasa ang pagtataka sa mukha nito. Mag-aayos ng lock? Bakit?
Ano ba ang nangyari? Puno ng pagtatakang tanong naman nila Lain sa kaharap. Because it broke when kicked it, kaswal na tugon ni Knives. At bakit mo naman sinipa? Di mo naman pagmamay-ari to, galit na wika naman niya. Sa tingin mo bakit? Balik tanong ng lalaki sa kanya. Nang hindi sumagot sila Lain, ay si Knives na ang sumagot sa sarili niyang tanong. Dahil katok ako ng katok, walang sumasagot. I thought you were dead. Nasamid sila Lain sa salitang iyon na sinabi ng lalaki sa kanya. Bakit naman ito iniisip na patay na siya? Hindi siya ganoong kababaw na tao. Hindi sumagot sila Lain sa halip, dumako ang paningin niya sa kamay nito na nababalutan ng gasa. May bahid na iyon ng dugo, kaya naman pansamantala siyang natigilan. Ang kamay mo. Ang kamay mo di. Don't worry, malayo to sa bituka, sagot naman ni Knives, kahit ang totoo ay kanina pa niya iniinda ang bumukang sugat. Anyway, I deserve to die in pain dahil masama akong tao. Alam nila Lain na galit ang lalaki kaya para rito ay mali ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Kaya naman itinikom na lang niya ang kanyang bibig at saka tumayo at tinungo ang kabinet kung saan nakalagay ang medicine kit niya. Maupo ka, papalitan ko ang gasa, utos nila Lain nang magbalik bitbit ang kit. Akala nila Lain ay tututol pa ito pero nagulat siya nang sumunod ito sa sinabi niya. Naupo ito sa gilid ng kama at inilahad ang kamay ng walang pag-aalinlangan. Hinila nila Lain ang plastik na upuan at naupo siya sa tapat nito. Tahimik naman ang lalaki nang kunin niya ang kamay nito na nababalutan ng gasa. Medyo masakit to kaya tiisin mo lang, paalala nila Lain. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya ng mga oras na iyon habang hawak ang kamay nito. Hindi tumugon si Knives sa kanyang sinabi kaya inumpisahan na niyang tanggalin ang gasa sa kamay nito ng dahan-dahan. Napangiwi pa sila Lain nang tuluyang makita ang sugat ng lalaki. Bagaman umimpis na ang pamamaga ng palad nito, ang sugat naman yon ay muling bumuka. Bahagya rin itong nagdurugo at masama na ang itsura. Nang naisip na kasalanan niya ang nangyari sa kamay nito, ay nakaramdam siya ng guilt at nag-aalinlangan na nagsalita, "Sorry, hindi ko sinasadya ang nangyari sa kamay mo. At nasabi ko lang ang mga bagay na iyon kasi galit ako," paghingi niya ng tawad sa lalaki. Hindi siya makatingin dito pero ramdam niyang nakangisi ito ng mga oras na iyon. Ikaw naman kasi. Bakit hindi mo inalis ang kamay mo? Naipit ka tuloy, nakanguso pa niyang sabi habang naglalagay ng iodine sa cotton balls. Are you angry with me but also worried? Saad naman ni Knives na masusing nakatingin kay Lain. Natigil naman sila Lain sa pagpapahid ng iodine sa sugat ng lalaki at iniisip kung dapat ba niyang sabihin ang kanyang iniisip. May sasabihin ka ba? Tanong ni Knives na tila nahulaan ang nasa isip nila Lain. Nakagat naman nila Lain ang ibabang labi bago nagsalita. Nagagalit ako sa'yo dahil lagi kang arogante at dominante sa lahat ng bagay, prangkang sabi niya sa kaharap. Nasurpresa naman si Knives sa inilabi nito at naniningkit ang mga matang nagtanong. Aren't you angry because of that, Elijah? Ano naman ang kinalaman nito kay Kuya Elijah? Naguguluhang tanong naman nila Lain sa kaharap. Hindi tumugon si Knives, sa halip ay tumaas ang gilid ng kanyang labi habang ang mga mata ay nakatingin sa palad niyang ginagamot ng babae. Dahan-dahang nilalagyan nila Lain ng iodine ang sugat nito at marahil dahil sa hapdi ay napabuga ito ng hangin. Sandaling nahinto sila Lain sa ginagawa at kabadong pinagmasdan ang si Knives. Masakit ba? Nag-aalalang tanong nila Lain nang sumama ang mukha nito. Nang mapansin naman ang pag-aalala sa mukha nila Lain, ay tila may kamay ang humaplos sa puso ni Knives. Umangat ang gilid ng kanyang labi at nagsalita, "Yes, it hurts." Dahil sa narinig ay nakaramdam ng panik sila Lain. Ihininto niya ang ginagawa at kunot noong tumingin sa lalaki. Anong gagawin? Wala akong pain reliever. Itong iodine lang ang dala ko, nauutal na sagot nila Lain. May ideya ako, tugon naman ni Knives na ikinakunot noon naman nila Lain. Ideya? Ano nang ideya mo? Sabihin mo na, kaagad na tanong naman nila Lain. Pinagmasdan muna ni Knives ang babae ng mataman sa mga mata bago nagsalita, "Kiss me." Namamaos niyang wika pa. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Nauutal na tanong nila Lain habang kumakabog ang kanyang puso. Dahil mawawala lang ang sakit pag hinalikan mo ako, nakangising sagot naman ni Knives. Sa narinig ay nag-init ang punong tenga nila Lain at namula ang kanyang pisngi.
Nababaliw ka na ba? Nandidilat ang mga mata na tanong nila Lain. Ano namang klaseng ideya iyon? Hindi. Hindi niya susundin ang sinabi nito kahit kailan. Aayaw ko. Maghanap ka na lang iba, mariing pagtanggi naman nila Lain. Naningkit naman ang mga mata ni Gneves dahil sa sinabi nito dahil hindi niya iyon nagustuhan. And who will I look for? Tanong niya may bahid ng galit sa tinig. Mahigpit na itinikom naman nila Lain ang kanyang bibig at hindi nagsalita, kaya naman kumilos ang kamay ni Gneves at pinisil ito sa baba. I'm asking you. Who should I look for to kiss me? Nang maaalala ang nangyari kaninang umaga, pakiramdam nila Lain ay bigla siyang na-depressed. At hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi ko alam. Kahit na sinong gusto mo di. Don't you know who I want to sleep with? Otomatikong nag-init ang punong tenga at pisngi nila Lain ng mga oras na iyon. Palihim na kumuyom ang kanyang kamao sa hindi niya malamang dahilan. Wala siyang pakialam kung sino ang gusto nitong katabi sa kama, kaya bakit kailangan pa siyang tanungin ito ng ganoon. Ipinagpatuloy nila Lain ang paglinis sa sugat nito at paglalagay ng gasa. Niwala siyang pakialam kung nasasaktan man ito o hindi. Nang matapos ay kaagad na iniligpit nila Lain ang mga gamit at akma ng tatayo nang hawakan siya sa pulsuhan at pigilan. Where are you going? I'm not done yet, anya sa katiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang sabi ko, sino naman ang hahanapin ko? Bakit hindi mo ipagawa sa babaeng kasama mo sa opisina kanina? Natutok nila Lain ang sariling bibig. Huli na para bawiin niya pa ang salitang kusang lumabas sa kanyang bibig. So, you saw it, makahulugang tanong ni Gneves sa kaharap. You saw me and her doing it. Hindi nakasagot sila Lain at naging malikot ang kanyang mga mata. Nakita niya ba? Hindi. Wala siyang nakita subalit mayroon siyang narinig mula sa loob. Isang marahang pag-iling ang isinagot nila Lain sa lalaki. Knives raised his hand and gently patted Lalani's head, and anger was evident on the handsome face. Di ko alam kung ano ang iniisip mo, pero sinabi ko na sa'yo pihikan ako pagdating sa pagkain kaya wag mo akong pagbintangan. Naguguluhan sila Lain sa narinig nito at hindi niya maunawaan ang gustong sabihin sa kanya ng lalaki. Hindi ba, Ki? Madali lang malaman kung gusto mo, putol ni Gneves sa sasabihin sana niya. Pwede mong i-check kung gusto mo di. Nakangisi niyang sabi sabay hatak sa braso nito. Napakislot si Lala at lalong nag-init ang mukha dahil sa narinig. Ano bang pinagsasabi mo? Ano pa bang gagawin ko? Balik tanong ni Gneves. Ang sabi ko sa'yo, pwede mong i-check para malaman mo kung goods pa ang pagkain nang hindi mo ako laging pinagbibintangan, makahulugang turan pa niya sa babaeng kaharap. Aayaw ko. Mabilis na pagtanggi nila Lain sabay bawi sa braso niyang hawak nito dahil pakiramdam niya ay napapaso siya. Di ka pwede tumanggi, anik Gneves saka walang ano-ano ihinila siya nito papalapit, dahilan para mapasubsob siya sa matipunong dibdib nito. Ano ba? Bitiwan mo ako, pagpupumiglas nila Lain at saka nagtangkang itulak ng lalaki, hindi naman natinag si Gneves, sa halip ay ipinulupot pa nito ang braso sa kanyang baywang. I won't bully you. Just let me kiss you, D. Ani Gneves sa namamaos na boses. I won't bully you. Just let me kiss you, bago pa tuluyang makapag-react sila Lain, na malaya na lang niyang naglapat ang kanilang mga labi. Ang presko at amoy mint nitong hininga ay sinasakop ang labi niyang nakaawang dahil sa pagkabigla. Hindi siya makahinga at bumilis ang tibok ng kanyang puso na para bang gusto nitong tumalon palabas sa kanyang ribcage. Ni hindi siya makakilos at hinayaan lang niya si Gneves sa gusto nitong gawin. Nang matapos ang halik na iyon ay habol nila Lain ang kanyang hininga. Maging ang kanyang puso ay naging abnormal ang pagtibok sa hindi niya matukoy na dahilan. Bakit hinayaan niyang halikan siya nito? At bakit pakiramdam niya ay bigla siyang nanlambot sa halik na iyon? Lihim na napangiti si Gneves nang makita na tila naging maamong kuting ang kanina ay mabangis na tigring sila Lain. He lowered his head and bit her red and tender earlobe, chuckling. You're so sensitive. Do you like it? Makahulugang bulong niya sa punong tenga nito. Tila bombang sumabog sa kanyang ulo ang sinabing iyon ni Gneves. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang ibig nitong sabihin. Aayaw ko. Wala na tayo sa ganon ng relasyon kaya please, itigil mo na to, pagtanggi nila Lain at saka tumayo mula sa bisig ng lalaki.
Okay, I won't force you if you don't want to, tugon ni Knives sa sinabi nito. Nang makita na pulang-pula ang mukha nito ay kalmadong nagsalita si Knives, sabihin mo lang sakin kung gusto mong gawin. I know you need it too. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko yan kailangan, anilalain sa kaibinaling ang tingin sa kung saan. Tumaas ang kilay ni Knives dahil sa sinabi ng babae. Isn't it? But Pelith do I remember someone crying and begging me in the living room to do that, makahulugang sagot naman ni Knives habang nakangisi. Sa narinig ay tila ba binuhusan ng mainit na tubig ang mukha at liig ni Lalain. Pakiramdam niya ay nilalagnat siya na hindi niya maintindihan. Naalala niya pa ang eksenang iyon sa living room. Malinaw na ito naman ang nanukso sa kanya ng mga panahong iyon. Sinadya nitong pahirapan siya, ibitin siya, at madala siya sa panunukso nito. Masyado itong malakas at dahil hindi niya nakayanan ay sinunod niya ang sinasabi nito. Pulang-pula ang mukha ni Lalain dahil sa matinding kahihiyan ng maisip ang tagpong iyon. Sa kanyang puso, lihim niyang isinumpa si Knives dahil ipinaalala pa sa kanya ang bagay na iyon. Seeing Lalain's face turn red, he teased her even more. Bakit ka nahihiya? Normal lang naman na may pangangailangan ang isang tao. You have to ask them when you need them. Tumigil ka na, saway ni Lalain sa lalaki na halos takpan na ang kanyang tenga para huwag itong marinig. Fine, nakangising sagot ni Knives nang makita na naapektuhan ang babae sa kanyang panunukso. Di na ako magsasalita. Akma na sanang tatayo si Lalain at dadamputin ang medicine kit nang biglang humapit sa kanyang baywang ang matipunong bisig ng lalaki at idiniin siya sa kandungan nito. Sinubukan ni Lalain na tumayo dahil sa pagkataranta, subalit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Uminit ang sulok ng kanyang mga mata ng mga sandaling iyon dahil pakiramdam niya ay naargabyado na naman siya nito. Masakit pa rin ang kamay ko. Kailangan ko pa ng pain reliever. Namamaos na wika ni Knives. Huli na para ma-realize ni Lalain na ang pain reliever na tinutukoy ng lalaki ay ang halik. Naglapat na ang kanilang mga labi at hindi tulad kanina, may puwersa na ang paraan ng paghalik ni Knives sa kanya. Mahigpit ang pagkakayapos ni Knives sa kanyang baywang habang hinahalikan siya. Ang mainit nitong dila ay naglalaro sa loob ng kanyang bibig ng walang pagpipigil. Kaya naman habang hinahalikan siya nito ay mas lalong nabubuhay ang pagnanasang nararamdaman niya. Maya-maya pa ay isang mahinang paghikbi ang kumawala sa labi ni Lalain. Ayaw niya ng ginagawa ni Knives pero bakit hinahayaan niya ang sarili na pumayag sa gusto nito? Otomatikong itinulak ni Lalain ang matipunong dibdib ni Knives para huminto ito pero tila ba napaso siya nang gawin niya iyon. Mas lalo siyang napahikbi. Tutol ang kanyang isipan sa ginagawa ng lalaki pero ang kanyang katawan ay hindi niya kayang kontrolin. Tila ba may sarili itong isip at nagre-react ito sa bawat mapusok na pagkilos ng lalaki. Sa muling pagtulak ni Lalain sa lalaki, sa wakas ang huminto ito. Pero hindi siya nito pinakakawalan at sa halip ay isinandal nito ang kanyang ulo sa matipuno nitong dibdib habang yakap-yakap siya. Kasabay ng paghahabol ng hininga ni Lalain, malinaw din niyang naririnig ang heartbeat ni Knives ng mga sandaling iyon. Mabilis ang tibok nito na para bang kinakabahan ito ng mga sandaling iyon. Kinakabahan? Si Knives Dawson ay kakabahan? Para saan naman? Pipakawalan mo na ako. Pakiusap ni Lalain sa mahinang tinig. Just a moment, see. Tugon naman ito na namamao sa tinig. Let me take my time, T. Bulong panikniv sa kanyang tenga nakagat ni Lalain ang kanyang labi dahil pakiramdam niya ay napapaso ang kanyang tenga sa mainit nitong hininga. Hindi, bitiwan mo na ako pakiusap. Alam ni Lalain na walang pinagkaiba ang ginagawa nila ng mga sandaling iyon kaysa sa aktuwal na paglalaro dahil doon din naman ang punta niyon sa oras na hinayaan niya ito. At ayaw niyang matagumpay si Knives sa gusto nitong gawain. Knives had no intention of going any further than that. But when he saw her embarrassed face, he couldn't control himself. Bahagyang gumalaw ang kanyang Adam's apple nang maisip na ganoon din ang reaksyon nito noon sa tuwing may namamagitan sa kanila. Nagiging mahiyain ito pero ang katawan nito ay salungat ang ikinikilos. Ang malambot nitong katawan ay nagiging mainit sa tuwing kinakabahan ito. Even though they've had sex few times, her body still reacts like a virgin. It's absolutely amazing. For some reason, he remembered the night he stayed at the hotel before returning home.
The indescribable feelings the woman he had sex with had made him experience were vague to him. Tila ba may nag-udyok kay Neves na tanungin ang babae tungkol sa first time nito. Iniyuko niya ang kanyang ulo upang magpantay ang kanilang mga mukha saka nagtanong, "About your first time?" Neves was about to ask something when someone knocked on the door. The man who had repaired the broken door had already left, so he assumed it was his secretary. "Mr. Dawson, nandito na po ang mga damit na ipinadeliver nyo." Nakaramdam naman ng kahihiyan si Lalain na animoy nahuli sa akto. Dali siyang tumayo at itulak ang lalaki. Nandyan na si Mr. Miller. Magbihis ka na nang makaalis na narito, utos ni Lalain sa kaharap. After that, Lalain stormed out of the room without looking back at the man. Knife's face automatically turned sore at the woman's behavior. Was she throwing him out? Walang nagawa si Knives kundi sumunod sa babae, at paglabas niya sa kwarto ay nasa sala na si Liam bitbit ang paper bag na mailamang mga damit. "Here's your clothes, sir," ani Liam sa katumayo at bahagyang yumuko nang makita ang boss. Sinenyasan naman ni Knives ang kanyang sekretary na ilapag iyon sa mesa. "What? May sasabihin ka ba?" Muli pa niyang tanong nang mapansin na tila balisa ito. "Mr. Kennedy is asking if the annulment is all set. He said Madam Mathilde's surgery was successful so there is no reason to delay it any further," wika ni Liam sa kanyang boss. "I understand," sagot naman ni Knives, and then, muli niyang tanong pa nang mapansing tila may sasabihin pa ito. Napaisip sandali si Liam. Alam niyang hindi iyon ang tamang oras para sabihin ang bagay na iyon, pero pakiramdam niya ay lumalala ang sakit ni Mr. Kennedy, kaya nagmamadali ito. Tumikim muna si Liam bago nagsalita. "He wants you to give the exact date of the annulment." Tapat ng sink, nakatingin si Lalain sa harapan ng salamin. Pulang-pula ang kanyang mukha at liig, at ang kanyang kabi ay bahagyang namamaga. Matamlay at nanghihina ang kanyang katawan sa hindi niya malamang dahilan. Mukhang totoo nga ang sinabi sa kanya ni Knives na masyado siyang sensitive. Dati, makarinig pa lang siya ng mga taong nag-uusap tungkol sa halik at pakikipagtalik ay namumula na ang kanyang mukha sa sobrang hiya. At ngayong nakasama niya si Knives sa iisang bubong sa mahigit na isang buwan, hinalikan lang siya nito at muling nag-init ang pisngi ni Lalain sa mga naiisip, kaya naman minabuti niyang maghilamos ng sa gayon ay mabawasan ang init na kanyang nararamdaman. Matapos tuyuin ang mukha ng malinis na towel ay lumabas na siya ng banyo. Hindi niya inaasahang maabutan niyang prenteng nang nakaupo si Knives sa sofa, magkakrus ang mga binti at maaliwalas na ulit ang itsura sa suot na suit at tie. Bakit nandito ka pa?" gulat niyang tanong sa lalaki. "Nakakaistorbo ba ako?" Nakasimangot na balik tanong naman ito. "Hindi naman, kaya lang medyo late na." "I'm starving." Di kumain ka kung nagugutom ka." "Magluto ka, dito ako kakain." Hindi ako magaling magluto kaya sa iba ka na lang kumain," pagtanggi ni Lalain na hindi man lang nagdalawang isip. "Hindi ka ba marunong magluto ng lugaw?" naniningkit ang mga tanong ni Knives. "I want porridge, arroz caldo." Natigilan si Lalain. "Narinig mo sa ospital?" "I'm not deaf," sabay sulyap kay Lalain. "Bakit hindi ko maririnig?" Nagbaba ng tingin si Lalain saka mahinang nagsalita. "Pero kung kumilos ka, parang hindi mo ako kilala noong araw na yon." Umisi naman si Knives. "It's because I'm mad at you." "At ano namang nagawa ko para magalit ka?" kunot noong tanong ni Lalain sa kaharap. Pinagmasdan ni Knives ang ekspresyon ng babae, at dahil bahagya itong malayo sa kanya ay tumayo siya at nilapitan ito sa kahinila paupo sa sofa. "Tuwag mo na akong hawakan, magsalita ka na lang," galit naman tura ni Lalain nang makitang nakahawak ito sa kanyang pulsuhan. Nagpumigla si Lalain pero hindi siya gumamit ng lakas sa takot na baka muling bumuka ang sugat nito sa kamay. Samantalang mahigpit namang hinawakan ni Knives ang babae at saka lumapit. "That Elijah, he said he believed in you, which made you see it. You were so touched, to the point that you wanted to marry him," inis na tura ni Knives. Naniningkit ang kanyang mga mata at galit na nagsalita. "Really? Didn't I help you before? Don't you seem to be touched by what did? Bakit lagi kang nag-aalinlangan pagdating sakin?" Naestatwa si Lalain nang marinig ang bagay na iyon. "Kung ganon, nasa ospital ka ng gabing yon?" "Yeh!
Madaling araw na ako nang makabalik galing Earth. I thought something bad had happened to you, so went straight to the hospital from the airport. But it turns out to be a stab in the heart, salaysay ni Knives na may himig hinanakit. Muli na namang natigilan sila Lain sa mga narinig. Simula noong una pa lang ay gusto na talaga siyang tulungan ito. Nang hindi naman magsalita ang kaharap ay lalong nadagdagan ang galit na nararamdaman ni Knives. If you're touched Levi, what's did, ever don't you give me your body as compensation? Or just give me some food? Hindi naman maunawaan nila Lain kung bakit ito nagagalit ng mga sandaling iyon. Dahil ba kay Kuya Elijah? Pero bakit? Napahamak siya ng dahil sakin. Natural lang nang bigyan ko siya ng makakain. Yan lang ang magagawa ko sa taong nagligtas ng buhay ko, ang magpasalamat, sagot naman nila Lain habang ang paningin ay nakatingin sa kung saan. Inabot mo Knives ang mukha ng babae at hinarap sa kanya. You can call me, but you don't have the number. Or maybe it's because you want to call someone else. Kaya kung hihingi ako ng tulong sa'yo, sigurado akong papipirmahin mo na naman ako ng agreement, sabat naman nila Lain. Lalong sumama ang mukha ni Knives nang marinig ang salitang namutawi sa bibig ng babae. Naniningkit ang kanyang mga mata dahil sa pagkasuyang nararamdaman. Kung makapagsalita ka, para bang diri ka sakin. Do you know how many women are willing to do anything just to be in bed with me? Hindi ko alam. Isa pa, ayaw ko naman, muling pagmamatigas nila Lain. Can I sleep with you for free? Anig Knives sa kapinisil ng marahan ang baba nito. Be dim by woman, and I do everything for you, di. Ang salitang iyon. Simula pagkabata, pakiramdam nila Lain ay wala siyang seguridad. Kaya bahagyang naantig ang kanyang puso nang marinig iyon na may isang taong handang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit alam nila Lain na katawan lang niya ang habol ng lalaki. At ano ang pinagkaiba ng pagbebenta ng kanyang sarili sa pagiging babae ni Knives? Nakaahon na siya sa kumunoy, kaya bakit babalik pa siya? Ayaw ko, buo ang loob na sagot nila Lain. You're stupid, naiinis na sagot ni Knives. You're the only one I want to be in bed with. I'm addicted to you. What do you want me to do? Kailangan ko ba tong itago? Hindi nakapagsalita sila Lain. Dapat ba siyang matuwa dahil hindi kayang itago ng lalaki ang pagnanasa nito sa kanya? For you, Elijah is the only kind person, a saint, an angel, sarkastikong tura ni Knives. Kumunot ang noo nila Lain dahil sa muling pagbanggit na naman nito kay Elijah. Di ba sinabi kong wag na nating idamay si Kuya Elijah sa usapan? Sa tingin mo ba, ang intensyon lang talaga niya ay iligtas ka no ng araw na naaksidente ka sa bus stop? Tanong ni Knives na nagpahinto kay Lain. Napanood ko ang video. Noong nang itulak ka niya sa gilid ng kalsada, pwede niya namang iwasan ang paparating na motorsiklo, pero bakit tumalikod siya sa halip na umiwas? Ever do you think he did that? Sandaling hindi nakakibo sila Lain sa mga sinabi ng kaharap, pero maya rin ay nag-aalinlangan siyang nagtanong. Bakit? Umangat ang gilid ng labi ni Knives. Dahil gusto niyang magkaroon ka ng utang na loob sa kanya. Para maantig ka at bumigay ka sa kanya, sarkastikong tura niya rito. Haka-haka mo lang yan, tugon nila Lain na hindi naniniwala sa mga sinabi ng kaharap. Did you put a filter on those eyes of yours just for that stupid guy? Tanong ni Knives na nakatiimbagang. Nag-provide siya ng free medical treatment para sa mga mahihirap para lang pabanguhin ang pangalan niya. Kung hindi, paano siya na-promote na general surgeon sa edad na 27 years old? Di ka naman siguro tanga para hindi realized ang bagay na yon, muling saad ni Knives. Hindi ako naniniwala sa yun. Matigas pa ring sabi nila Lain. Isa pa, 4 na taon na niyang kilala si Elijah. Kung totoo nga ang sinasabi ni Knives na may pagtingin ito sa kanya, bakit naghintay pa ito ng ganoon katagal? Sa kanya ka lang ba naniniwala? Muling tanong ni Knives sa babae. Walang pag-aalinlangan sagot naman nila Lain. At saka pwede ba? Huwag mo na siyang imbestigahan. Hindi ka ba marunong rumespeto ng privacy ng ibang tao? Galit na tanong niya rito. Okay, I don't care if he sells you out in the future. Madilim ang anyong saad ni Knives saka tumayo na at tinunggo ang pinto. Okay, I don't care if he sells you out in the future. Nang malapit na si Knives sa pinto ay pumihit siya pabalik at walang sabing hinila sila Lain patungo sa sofa.
Since you like to be grateful too much, why don't you be grateful to me too? Wika ni Knives na maihalong galit ang tinig saka walang ano-ano ipinasok ang malaki niyang kamay sa loob ng parama nito. Napakislot sila lain sa ginawa nito sa kanautal na nagsalita. Anong gagawin mo? UG. Galit na sagot ni Knives na halong pagnanasa ang mga mata. You have no conscience, wika niya pa habang idiniin ang sarili sa katawan ng babae. Nanigas ang katawan nila lain at saka itinulak ito ng malakas. Hindi. Wala naman akong sinabing tulungan mo ako. Pagpupumiglas nila lain. Iisa pa, ang pinsan mong si Olivia ang may dahilan nito, kaya may kinalaman ka rin dito, matapang pangdagdag nila lain sa lalaki. Kinain na ba ng aso ng konsensya mo? Galit na wika ni Knives na naniningkit ang mga mata. No, even a dog can't eat your conscience because it's so black, dagdag pa ni Knives na naggangalit ang ngipin. Hindi nakapagsalita sila lain sa sinabing iyon ng lalaki. Mukhang napasobra yata siya sa mga sinabi niya sa lalaki. Kaya siya napagbuntunan ni Olivia ng galit nito ay dahil sa walang hiyang si Benjamin at malinaw na walang kinalaman si Knives sa bagay na iyon. At kahit bali-baliktarin, si Knives ang tumulong sa kanya para maayos ang gulong iyon. Nakagat nila lain ang pang-ibabang labi dahil nakaramdam siya ng guilty sa mga sinabi. Pwede kitang pasalamatan pero hindi ang katawan ko. Please, baguhin mo ang kondisyon, nakikiusap nila lain. This is all I want. Knives pressed against her and rubbed her harshly. Can't you feel it? Nooy, nahihintakutang sagot naman nila lain habang pilit sinusupil ang nararamdaman. Bakit ba kasi palagi na lang itong nakakaramdam ng pagkahorny kahit saan at kahit kailan? Marahang kinagat ni Knives ang kanyang tenga saka namamaos na bumulong. Kailan mo gusto? Gumawa tayo ng appointment. Nababaliw na siya. Sabi mo, hindi mo na ako ibubulig. Wika nila lain sa naiiyak na tono. Namumula ang kanyang mata at baka sa mukha ang matinding pagtutol. Kahit sinong makakakita sa mukha nito ay lalambot ang puso at isa na roon si Knives. Itinigil niya ang ginagawa, tumiim, bagang at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pinakawalan niya sila lain at saka tumayo na sa kinaupuan. Halos gusto nang tumalo nila lain at tumakbo palayo nang bitiwan siya ng lalaki. Kaya naman pinukol siya ng masamang tingin ni Knives. Kapag sinubukan mong tumakbo, itutuloy ko ang kanina, pagbabanta niya rito. Natahimik naman si at hindi na sinubukang kumilos pa. Muli naman siyang hinila ni Knives, papalapit ay ipinulupot ang matipunong bisig nito sa kanyang baywang. Ipagluto mo ako ng dinner sa loob ng 1 buwan, wika ni Knives sa mismong tenga niya. 1 buwang dinner, gulat na tanong nila lain. Bakit kailangan pa niyang ipagluto ito kung kaya naman itong kumain ng masasarap na pagkain sa mamahaling restaurant? Yes, 1 month. Kailangan mong gawin iyon sa tuwing pupunta ako, aswal na sagot naman ni Knives. Napakunot noo sila lain. Malapit na nilang makumpleto ang formalities ng kanilang annulment, kaya maganda para sa kanila kung magkakaroon pa sila ng ugnayang dalawa. Masyadong matagal ang 1 buwan. Pwede naman kahit ilang beses lang di. Pagtutol nila lain sa gustong mangyari ng kaharap. Baka sa tinig nila lain na hindi niya gusto ang ideyang iyon, kaya naman pinisil ni Knives ang kanyang baba at tumawa ng bahaw. Kahit tapos na ang agreement natin, ako pa rin ang creditor mo. Would you rather charge you interest than a month's worth of dinner? Muntik nang makalimutan nila lain na may pagkakautang siya sa lalaki. Hindi na siya maaaring magpanggap na walang pakialam sa gusto nitong mangyari. Kinagat nila lain ang pang-ibabang labi kasabay ng papayag. Sage. Pumapayag na ako, tila naman kumislap ang mga mata ni Knives sa narinig na papayag ng kaharap. Of course, wala siyang plano na singilin ito sa pagkakautang. At ang annulment agreement ay ibinalik niya sa original version na kung saan ay makakatanggap ito ng bahay at malaking halaga ng pera mula sa kanya dahil ayaw niyang itrato ito ng hindi patas. Asking for money is just for making her obedient. Samantala, may bigla namang naisip sila lain tungkol sa kanilang napagkasunduan kaya naman kaagad niya itong tinanong ng malinawan. Pero dapat kahit di ka magpunta ay counted na rin iyon sa loob ng 1 buwan. Alam nila lain na masyadong busy ang lalaki kaya hindi ito madalas makapupunta at baka abutin iyon ng 1 taon kung hindi niya ito lilinawin kay Knives. Ayaw na niyang magkaroon pa ng ganoong katagal na ugnayan sa lalaki.
Hindi naman inaasahan ni Gnaves na matalino rin ang babae at naisip nitong takpan na kaagad ang butas habang maaga pa. You still know how to negotiate, ani Gnaves na walang mabasang emosyon sa mukha. Pinagmasdan naman nila Lain ang lalaki. Matapos niyang makasama ito sa iisang bubong, nakuha na rin niya kahit papaano ang pag-ugali nito. Ang harapang pakikitalo sa lalaki ay walang maidudulot na mabuti para sa kanya dahil ayaw nitong natatalo at nalalamangan sa lahat. Pero kung maayos at malumanay ang pakikitungo niya rito ay mas madali naman itong kausapin. Tulad na lang kanina, alam niyang pinakawalan siya nito dahil nakaramdam ito ng simpatsya para sa kanya. Verbal promise man o written agreement, ang paglilinaw at pagmamarka ng isang importanteng detalye ay mahalaga lang sa isang pag-uusap. Iyan ang itinuro mo sakin, Mr. Dawson, matamis na wika nila Lain sa lalaki. Ang mga bagay na iyon ang eksaktong itinuro ni Gnaves kay Lain noong nasa Debonair pa ito. Nasurpresa siyang pinagmasdan ni Gnaves. At ano naman ang plano mong gawin para mapasaya ako? Natigilan sila Lain. Sinadya ba nitong hindi pansinin ang kanyang mga sinabi? Para saan naman ang natutunan niyang iyon sa lalaki kung hindi naman niya pwedeng gamitin para rito? Mr. Dawson, gusto kong mabayaran ang ginawa mong pagtulong sakin. Please naman, maging resonable ka sana, muling pakiusap naman nila Lain na sinadyang mas lambingan ang boses dahil alam niyang iyon ang kahinaan ng lalaki. Okay, sagot naman ni Gnaves na may pilyong ngiti sa labi. Dahil sa narinig ay hindi mapigilang mapangiti nila Lain. For the first time, pakiramdam niya ay nanalo siya sa diskusyon sa lalaki. Pero hindi tanga si Gnaves para hindi mahalata na gusto lang siyang bulahin ng babae nang sa gayon ay hindi niya mahalikan o kahit mahawakan man lang. Sige, magluluto na ako, masiglang sagot nila Lain sa katumayo na sa kinaupuan. Ngunit muli siyang napaupo nang hapitin siya ni Gnaves sa kanyang baywang. Niyakap siya ni Gnaves mula sa kanyang likuran at namamaos na nagsalita, I'll do whatever you say. Ellis, don't you give me some sweet treats, pilyong usal niya. Nanigas ang katawan nila Lain at nang muli siyang magtangkang tumayo ay muli siyang hinapit sa baywang nito. Aano ba ang sweet treats na gusto mo? Kinakakabahang tanong nila Lain habang pulang-pula ang mukha. Kiss me, T. Anas ni Gnaves na sinadyang ilapit ang bibig sa likod ng batok ng babae. Subalit bago pa makasagot sila Lain ay isang tawag mula kay Elijah ang bumasag sa mainit na eksenang iyon. Otomatikong dumilim ang mukha ni Gnaves nang biglang kumalas sa kanyang bisig sila Lain para kunin ang cellphone nitong nakapatong sa center table. Sasagutin ko lang ang tawag, pagpapaalam nila Lain kahit kumakabog ng husto ang kanyang puso. Hindi naman sumagot ang lalaki kaya naman mabilis siyang tumayo. Nagmamadali siyang pumasok ng kanyang kwarto at sinagot ang tawag ni Elijah. Naiwan naman si Gnaves sa sala na masamang-masama ang anyo na para bang naghahanap ng away. Hindi ba alam ng babae na nakita niya kung sino ang tumawag? God damn it! Ilang sandali pa ay muling lumabas sila Lain matapos sagutin ang tawag na iyon. Ramdam niya ang tensyon ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa lalaking parang gusto siyang sakmalin ng mga oras na iyon. Mr. Dawson, medyo late na. Eddie, umuwi ka na para makapagpahinga, maingat na wika nila Lain sa lalaki. Tumiimbagang naman si Gnaves nang marinig na iyon at ang galit na nararamdaman niya ay hindi niya maitago sa harap ng babae. Naniningkit ang mga mata niyang nagsalita. Bakit mo ako minamadaling umuwi? Dadating ba ang Elijah na iyon? Tila naman nasamid sila Lain sa sinabi ng lalaki pero hindi niya ipinahalata. Kung dadating man si Kuya Elijah, di siya pupunta rito. Diyan lang siya sa tabi nakatira, sagot naman nila Lain. Hindi naman maitago ni Gnaves ang pagkagulat sa nalaman. Sa tabi? What do you mean? Kay kapitbahay ko siya. Dito na siya nakatira bago pa ako lumipat, paliwanag naman nila Lain. Alam niyang pag-iisipan na naman nito ng masama si Elijah, pero kailangan niyang sabihin ang totoo. Really, tugon ni Gnaves na nakaarko ang makakapal na kilay. What coincidence, dagdag pa nito sa nanunuyang tono. Alam nila Lain na marumi na naman ang iniisip nito tungkol kay Elijah, kaya naman hindi niya mapigilan ang sariling sabihin na, masyado kang mapanghusga. Tulad nga ng sinabi mo, iniisip mong may pagtingin sa akin ni Kuya Elijah, pero matagal ko na siyang kilala. Alam kong wala siyang gusto sa akin. Habang sinasabi iyon, bumalatay ang pait at sakit sa magandang mukha nila Lain.
Nanumbalik sa kanyang isipan ang mga panahon na wala siyang kakayahan na ipagamot ang kanyang namayapang tatay. Tanging si Elijah lang ang tumulong sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Subalit walang kaalam-alam sila Lain na sa mga mata ni Knives, ang emosyong ipinapakita nito ay para bang isang unrequited love para kay Elijah. Knives' expression turned cold. Did she really like that Elijah that much? Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sila Lain na ang unang bumasag ng katahimikan. Hindi ka pa ba uwi? Muling tanong niya. Fine. Matapos sabihin iyon ay tumayo na si Knives at tumalikod na. Nagtuloy-tuloy ito ng labas at padabog na isinara ang pinto. Naiwan namang nakatulala sila Lain. Ano na naman ba ang nagawa niya para magalit ito ng ganon? At the Chief Executive Officer's office. Mr. Dawson, na-check ko na ang utos ninyo. Ang apartment kung saan nakatira si Elijah Montenegro ngayon ay binili ng kanyang ama, 5 years ago. At the time Math Lalaine signed the contract to move into the Everell Estate apartment, there was fire in the apartment where Mr. Montenegro was currently living. Because it needed to be renovated, he moved here. Pagbabalita ni Liam sabay abot ng folder kung saan nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa ipinatrabaho nito. And based on this timeline, he didn't intentionally move into that apartment because he knew Math Lalaine would be living there. They just happened to live in the same apartment building, dagdag pa ni Liam sa harap ng kanyang boss. Indeed, there's no problem with the timing, and the logic makes sense. Pero hindi pa rin siya lubusang naniniwala si Knives sa Elijah na iyon. Anong coincidence? Nang upahan na nilalain ang apartment na iyon, saka naman nagkaroon ng sunog sa apartment na tinutuluyan ni Elijah. At doon na talaga siya lumipat sa kwartong katabi nilalain. Putya! Also, kinausap ko na rin ang agent at sinabi kong doblehin ang market price ng apartment na tinutuluyan ni Mr. Montenegro. But Mr. Montenegro said he won't sell it because it's his father's retirement home, muling pag-ulat pa ni Liam. The Everell Estate apartment building has a good geographical location, convenient transportation, and good surroundings. Ang Dawson Group ay nagmamay-ari ng maraming real estate sa Luzon at ang Sta. Mesa kung saan nakatayo ang Everell Estate apartment ay siyang hindi napapansin sa lahat. Noong unang inutusan si Liam ng kanyang boss na maghanap ng apartment para kay Emir Lalain, iyon kaagad ang kanyang naisip dahil alam niyang hindi magdududa ang babae sakaling ito ang piliin niya. Dahil kabilin-bilina ni Mr. Dawson na hindi dapat malaman ni Emir Lalain na ang boss niya ang may-ari ng apartment nito. Enough, ani Knives saka iwinasiwas ang kamay at ihinagis ang hawak sa folder sa ibabaw ng kanyang desk. Makakaalis ka na, saad pa niya sa kanyang sekretary. It's better to put it in the open than for him to do something in the dark. A good man who is honest, kind, and positive. Napangisi si Knives. Gusto niyang malaman kung totoo ba ang ipinakikita ng Elijah na iyon o pakitang tao lang. Dahil naging maayos na ang lahat kay Lalain, ay nakabalik na rin siya sa trabaho. Marami ang natuwa nang malaman na inosente siya, at ang iba naman ay tumaas ang mga kilay. Ngunit hindi iyon pinagtuunan pa ng pansin ni Lalain at ipinagpatuloy niya ang pagtatrabaho. Tutal malapit nang matapos ang pagiging intern niya sa Debonair. Nang matapos ang oras ng trabaho, nagmamadaling umuwi si Lalain para ipagluto ng pagkain si Elijah. Ang alam kasi niya ay nasa hospital pa ito at nagpapagaling. Pagbukas ni Lalain ng automated door lock, eksakto ring narinig niya ang pagbukas ng katabi niyang apartment. Nang lingunin niya iyon, nakita niyang si Elijah ang lumabas mula roon na may bitbit na basket ng prutas. Kakuya Elijah, na-discharge ka na sa hospital, gulat na tanong ni Lalain sa lalaki. Yup. Narinig kong bumukas ang pinto mo kaya inisip kong nakauwi ka na, sagot naman ni Elijah na nakangiti. Ni hindi man lang kita nasundo sa hospital, Kuya Elijah, nahihiyang wika ni Lalain. Siya ang may kasalanan sa nangyari sa lalaki kaya iniisip niyang kahit man lang sana sa paraang iyon ay makatulong siya rito. Okay lang, di na kailangan, sagot naman ni Elijah sabay abot ng basket na naglalaman ng prutas sa dalaga. Your guy friend gave me this, but don't eat fruit, dagdag pa ni Elijah sabay abot ng basket. Mabilis namang kinuha ni Lalain ang basket, lalo pat kita niyang nahihirapan ang lalaki dahil sa pilay nito sa braso. Salamat Kuya Elijah. Tamang-tama, magluluto ako.
bibigyan kita, maabala ka pa. Kung okay lang, diyan na lang ako kakain sa place mo, pigil ni Elijah sa dalaga. Nabigla naman sila Lain sa narinig. Ha? Nakakaabala ba ko? Hindi naman. Lika, Kuya Elijah, pasok ka. Anyaya nila Lain sa kanauna nang pumasok sa loob ng bahay at kumuha ng tsinelas at ibinigay sa lalaki. Napansin naman ni Elijah na mayroong peres ng panglalaking tsinelas ang naroon sa shoe cabinet, pero ang ibinigay sa kanya nila Lain ay disposable slippers. May kung anong emosyon ang kumislap sa mga mata ni Elijah, pero nanatili siyang kalmado. Maupo ka muna, Kuya Elijah. Magluluto lang ako. Sandali lang to, saad nila Lain saka tumalikod na at nagtungo sa kusina. Naupo naman si Elijah sa sofa, subalit tumunog ang doorbell kaya tumayo siya para silipin monitor kung sino iyon. Isang gwapong lalaki na may malamig na ekspresyon ang nakita niya roon na nakatayo sa labas ng pinto. Tumayo si Elijah upang buksan ang pinto. Si Knives ay nakasuot ng itim na expensive suit, nakatayo ng tuwid at matikas. Ang makakapal niyang kilay ay nagsalubong at nalukot ang gwapo niyang mukha nang makita kung sino ang nagbukas ng pinto sa apartment nila Lain. Hi! Hinahanap mo ba sila Lain? Magalang na tanong ni Elijah sa kaharap. Matama naman itong pinagmasdan ni Knives. Do you know me? Well, sinabi sa akin nila Lain na ikaw ang boss niya, kaswal na wika ni Elijah. The tone of his voice sounded like he wanted to convey to the person he was talking to that Lain was hiding nothing from him. The corner of Knives' lips lifted and he looked at the man with a half smile. Did he tell you that our relationship was more than just a boss and employee? Naestatwa si Elijah sa kinatatayuan at nang aktong sasagot na siya, ay naudlot ito nang magsalita sila Lain sa malambing na tinig. Kuya Elijah, kumain na tayo. Lumabas sila Lain mula sa kusina na may dalang malaking mangkok ng sinigang at dahan-dahan itong inilagay sa dining table. Nang lumingon siya sa direksyon ni Elijah, ay nakita niyang nakatayo sa pinto ang dalawang lalaki. Nahigit nila Lain ang kanyang hininga at tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Paano niya nakalimutan ang tungkol sa pagpunta ni Knives para sa dinner? Lumingon sa kanya si Elijah. Lalain, nandito ang boss mo para makita ka. Natatarantang sagot nila Lain saka lumapit sa mga ito at alanganing nagsalita. Mr. Dawson, hindi ka pa kumakain di ba? Bakit hindi ka sumabay sa amin? Okay. Walang pag-aatubili si Knives na pumasok sa loob at kinuha ang tsinelas na nakalagay rack na para lang sa kanya. Naiwan namang nakatulala sila Lain sa inasal ng lalaki. Nang magtama naman ang mga paningin nila Lain at Elijah, kitang-kita niya ang pagtatanong sa mga mata ng lalaki. Hindi niya mapigilang manginig ang mga kamay dahil sa matinding kaba. Awkward naman na tumawa sila Lain para itago ang nerbiyos na nararamdaman dahil sa sitwasyong kinahaharap. Tara na, Kuya Elijah. Baka lumamig pa ang pagkain, anyaya nila Lain sa kanauna ng tumalikod. Sabay-sabay na naupo ang tatlo sa harap ng dining table. At dahil 2 plato lang ang ihinanda nila Lain, para sa kanilang dalawa ni Elijah, ay malamig siyang tiningnan nito. Mr. Dawson, ito na ang sayo, nila Lain sabay ilapag ng plato at kubyerto sa harapan ng lalaki. Muli siyang tumayo upang magtungo sa kusina para kumuha ng panibagong plato at kubyertos. At dahil inisip nila Lain na 2 lang sila ni Elijah nakakain, hindi niya dinamihan ang niluto. Sinigang na baboy at ginisang gulay lang ang kanyang ginawa para sa gabing iyon. Naging nakakailang ang sandali sa tatlo habang nasa harap ng dining table. Para bang nagpapakiramdaman ang mga ito sino ang unang magsasalita. Mr. Dawson, is your hand injured? Tanong ni Elijah na bumasag sa katahimikan na iyon. Nang marinig iyon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin muna si Knives kay Lain bago nagsalita. Yes. Kinalmot ako ng pusa, makahulugang sagot nito. Kung ganon, may alaga ka palang pusa, Mr. Dawson, muling tanong ni Elijah habang nakangiti. No, kaagad na sagot ni Knives na nakaangat ang gilid ng labi. It's a little wild cat that has not been tamed yet, sagot niya na punong-puno ng kahulugan ang mga sinasabi. Natigilan naman sila Lain nang marinig iyon. Siya ba ang wildcat na tinutukoy nito? Hindi ba tao ang tingin nito sa kanya? Kung ganoon, ayos lang. Titiisin na lang niya ang lahat hanggang sa matapos ang hapunan na iyon. Dahil ang cast sa kaliwang braso ni Elijah at hindi pa natatanggal,
kaya naman mahirap para sa lalaki ang kumilos para kumain. Kaya naman tinulungan nila Lain ang lalaki na iabot ang mangkok ng mainit na sabaw nang sa gayon ay makahigop ito. Kuya Elijah, humigop ka ng sabaw. Makakatulong to sa'yo para mabilis kang makarecover ay, biglang sigaw nila Lain. Halos mabitiwan niya ang mangkok na naglalaman ng mainit na sabaw. Mabilis naman kinuha ni Elijah ang bowl na naglalaman ng sabaw dahil sa pag-aalala. Okay ka lang ba? Saan ang masakit? Mabilis namang umiling sila Lain sa lalaki. Hindi, ayos lang ako. Nakagat ko lang ang dila ko, sagot nila Lain habang nakatakip ng kamay ang bibig. Mag-ingat ka, mainit ang sabaw, paalala naman ni Elijah. 0 tandang bawas 0-0, baka sa mukha nila Lain ang hinanakit ng tingnan niya ang isang lalaki na kumakain lang ng tahimik. Paano ba naman ay tinapakan ni Gneves ang kanyang paa ng sobrang diin? Nang sulyapan naman siya ni Gneves ay bahagyang umarko ang makakapal nitong kilay. Gusto ko ring humigop ng sabaw, wika nito sa kanya. Natamim naman sila Lain. Halata naman kasing nang aasar lang ito ng mga oras na iyon. Wala ka bang kamay? Pakli nila Lain, pero nang makita niyang ipinatong ni Gneves ang kamay nitong may benda ay nilunok niya ang sinabi. Nag-aatubili sila Lain na naglagay ng mainit na sabaw sa mangkok at inilapag sa harapan ng lalaki. Mr. Dawson, dahan lang sa paghigop ng sabaw. Para hindi mo makagat ang dila mo tulad ko, paalala pa nila Lain sa lalaki. Pinagkadiinan nila Lain ang bawat salitang binitiwan nang sa gayon ay malaman nitong nagagalit siya. Pero bigla, ang paa nitong nakatapak sa kanya ay biglang umunat at tinapakan ang ibabaw ng kanyang paa. Ang sumunod na nararamdaman niya ay dahan-dahang pagkilos sa kanyang binti. Tila sumabog ang ulo nila Lain nang realized kung ano iyon. Galit niyang sinipa ang bagay na gumagalaw sa ilalim ng mesa. Ano nang ginagawa niya? Isip-isip nila Lain. Pasalamat na lang siya ay mukhang hindi naman iyon nahahalata ni Elijah at patuloy lang ito sa tahimik na pagkain. Samantala, sa halip na tumigil ay isang malaking kamay ang naramdaman nila Lain na humawak sa kanyang bukong. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Gneves. Sinubukan niyang hilain ang sariling paa, subalit hawak nito iyon ng mahigpit. Ang kamay nitong nababalutan ng gasa ay bahagyang magaspang na humahaplos sa kanyang balingkinitan paa papunta sa kanyang talampakan na nakapagdulot sa kanya ng erotikong pakiramdam. Dahil hindi mahila nila Lain ang kanyang binti mula sa pagkakahawak ng lalaki, kaya naman tinitigan niya niyo ng may kalakip na kawalang pag-asa. Tila hindi naunawaan ni Gneves ang kanyang sinabi at marahang nagsalita. Konsen kayata sakin, Gil Aragon? Naman, Mr. Dawson, kapag good health kayo, panatag din ang loob naming mga empleyado ninyo, basta-bastang sagot nila Lain habang tinitis ang kiliti sa kanyang talampakan. Gneves looked at her intently and then grinned. You don't know when I'm in good health or not? Gneves asked the woman meaningfully again. Alam nila Lain ang ibig sabihin ng lalaki kaya naman sa takot niya na baka kung ano pa ang sabihin nito kay Elijah ay nasamid siya. Pulang-pula ang kanyang mukha habang walang tigil sa pag-ubo. Kaagad na tumayo si Elijah para sana haplusin ang likod nila Lain, subalit bago pa siya makalapit at nauna nang lumapat ang kamay ni Gneves sa likod ng babae. Gneves gently caressed Lain's back while he remained seated and glared at Elijah in an extremely provocative manner. You're not feeling well, Doc Montenegro, kaya maupo ka na lang. You're not feeling well, Doc Montenegro, kaya maupo ka na lang, Gi. Saglit na may nagdaang panlalamig sa mga tingin ni Elijah, subalit kaagad din itong naglaho. Umiti siya at mahinang nagsalita. Mr. Dawson, you're worrying too much. I'm in good health. Bagaman alam nila Lain na wala namang ibig sabihin ang sinabing iyon ni Elijah, ay nanginig pa rin siya sa takot. Really? Tumaas ang makakapal na kilay ni Gneves sa narinig. Umisi siya na halos mapunit na ang kanyang tenga. How was your health, Doc Montenegro? Nakaramdam ng takot at pangamba sila Lain ng mga sandaling iyon, kaya dahil sa nararamdamang tensyon sa dalawang lalaki. Upang maawat ang namumuong tensyon sa dalawa, sinadya nila Lain na lakasan ang pang-ubo at himala namang huminto iyon. Eksakto namang sa mga oras na iyon ay tumunog ang cellphone ni Elijah. Excuse me, sasagutin ko lang, paalam naman ni Elijah at saka lumabas sa balcony ng apartment. Nakahinga ng maluwang sila Lain
at nang akma na niyang kukunin ang baso ng tubig para sana uminom ay natabig niya ang mangkok na naglalaman ng sabaw. Natapon iyon sa mesa kung saan nakapatong ang kamay ni Knaves na mayroong gasa. Mainit-init pa ang sabaw na iyon kaya naman sumama ang mukha niya dahil sa mismong sugat niya natapon ito. Nagulat sila lain sa nangyari at naisip niyang hindi pa magaling ang sugat nito. Maaaring makadagdag sa paglala ng sugat na iyon ang tinamong pagkapaso. Huwag kang gumalaw, papalitan ko ang gasa. Mabilis na wika nila lain saka nagmamadaling tumayo at pumasok sa kwarto upang kunin ang medicine kit. Nang eksaktong ilalabas na nila lain ang kit ay narinig niyang nagbukas-sara ang pinto. Paglingon niya, si Knaves iyon na pumasok sa kwarto niya at prenteng nakatayo sa kanyang likuran. Kumunot ang noo nila lain at bahagyang kinakabahan. Bakit ka pumasok? Direktang naupo si Knaves sa gilid ng kama ay inunat ang kamay sa harap ng babae. It hurts. Palitan mo na ang gasa. Dahil naroon na ang lalaki, wala namang choice sila lain, kundi sundin ang lalaki. Humila siya ng silya at naupo sa tapat nito. Maingat na tinanggal nila lain ang gasa sa kamay nito at nalaman niyang ang dati nitong sugat ay bahagya ng nagkaroon ng langib. Ang likod ng palad nito ay bahagyang namumula dahil sa paso pero hindi naman iyon malala. Tumatanda kang paurong, nila lain habang pinupunasan ng basang wipes ang kamay nito. Sumama naman ang mukha ni Knaves dahil sa sinabi ng kaharap. Ikaw kaya ang mapaso, tingnan ko kung anong reaksyon mo. At sino ang may sabi sa iyong hilahin mo ang paa ko? Inis na tanong nila lain sa mahinang boses. Dapat lang sayo yan. Nang marinig iyon ay nagdilim ang anyo ni Knaves. Matapos nilisan ang kamay ni Knaves ay muling binalutan nila lain ng gasa ang sugat nito. Nang akma na siyang tatayo para magligpit ay mahigpit na hinawakan nito ang kanyang baywang. Dahil hindi siya makakilos ay napaupo siya sa kandungan ni Knaves. You turned a deaf ear to what is said, malamig na tura ni Knaves. Nagtatakang tanong nila lain na malakas ang kabog ng dibdib. Di ba sinabi ko sayong mag-ingat ka sa Elijah na yan? Elvis, did you bring him to your home? Hindi komportable sila lain sa kasalukuyang posisyon nila ng lalaki kaya nagpumigla siya at napalabi. Hindi ba sayo dapat ako mag-ingat? Knives shook his leg and said in a cold and unhappy tone. Masyadong matalas ang dila mo. Gusto mo bang may gawin yang bibig mo para sakin? Namutla sila lain nang maintindihan ang ibig nitong sabihin, pinisil niya ang mga kamay nito nang sa gayon ay makawala siya. Pipakawalan mo ako. Gusto mong pakawalan kita? Umangat ang sulok ng mga labi ni Knaves at sinabing, go out and tell him to leave. Nanlaki ang mga mata nila lain at hindi makapaniwala sa sinabi nito. Please lang, maging reasonable ka naman, Mr. Dawson. Pakiusap nila lain. Pinagbigyan na kita pero nagpapasok ka pa rin ang lalaki sa bahay mo. Ani ni Knaves saka naging bihasa ang kamay niyang ipinasok sa loob ng damit nila lain at pinisil ang baywang nito. Napakainit ng mga daliri ni Knaves, mariing pinipisil ang baywang nila lain hanggang sa manginig ang katawan nito at mapakislot. Ano ba, hindi na natapos pa nila lain ang sasabihin nang maramdaman niyang naglalakbay ang mga pilyo nitong daliri pa itaas. Will you let another man come to your house next time? Habang sinasabi iyon ay patuloy ito sa pagpisil sa pinong balat nila lain dahilan para magpakawala ito ng mahinang pag-anas. Ramdam nila lain ang sakit at kakaibang sensasyong dulot ng marahan nitong pagpisil sa kanyang katawan. Sa takot na baka marinig sila ni Elijah, ay kinontrol nila lain ang sarili at hininaan ang boses. Hindi tumitigil si Knaves sa pagpapahirap sa kanya sa paraang iyon at nagsalita sa namamaos na tinig. I won't let you go even if you scream, T. Namula ang mukha at liig nila lain dahil sa narinig. Ipinihit niya ang katawan at pilit na kumawala pero wala itong epekto sa lakas ng lalaki. Hindi rin niya mapigilan ang labis na panginginig ng kanyang katawang kaya naman hiya siya ng mga sandaling iyon. Mariing kinagat nila lain ang ibabang labi na halos magdugo na iyon at saka nagpoprotestang nagsalita. Tama na. Sumusobra ka na. Kung sumusobra na ako, wala dapat dito ang mga kamay ko, anas ni Knaves sa kanyang tenga habang panaihaplos sa kanyang katawan. Mula sa salamin ng tokador ay kita nila lain ang mukha ng lalaki. Malamig ang anyo nito subalit patuloy lang ito sa ginagawang panunukso ng kamay nito sa loob ng kanyang damit. Do you feel it? Tanong pa ni Knaves sa kanyang punong tenga.
Pulang-pula ang mukha nila Lain dahil sa matinding kahihiyan. Maaaring tumatanggi ang kanyang isipan sa ginagawa nito pero ang kanyang katawan ay kabaliktaran. Ikaw bastos ka. Indeed. Umangat ang gilid ng labi ni Gneves at nanunuyang nagsalita, "You don't to be a human being once I touch you." May hindi may paliwanag na nararamdaman sila Lain sa kanyang kinaupuan, matigas na bagay na unti-unting dumidiin sa kanya. Bakit ka, Lee? Hindi maituloy nila Lain ang salitang gustong sabihin dahil sa matinding kahihiyan at pagkailang. Masisisi mo ba ako? Matagal-tagal na rin, anas ni Gneves sa kanyang tenga. Kinuha nito ang kamay ng babae at bahagyang pinisil. Would you like to help me release it? Nanunukso pang tanong nito. Automatikong napapiksi sila Lain sa sinabi nito. Aayaw ko. Kung ganun lalabas ako ng ganito, nanunuyang tanong ni Gneves na ang tinutukoy ay ang pagkabuhay ng kanyang pagkalalaki. Wala akong pakialam at bahala ka sa buhay mo. Bulalas nila Lain sa kamariing tinapakan ang paa ng lalaki at kumaripas ng takbo palabas ng kwarto na pulang-pula ang mukha. Subalit halos mapatalon sila Lain nang makita si Elijah na nakatayo sa labas ng pinto at madilim ang anyo. Pero mabilis namang naglaho iyon nang makita siya ng lalaki at pasimpleng ngumiti. Bakit pulang-pula ang mukha mo? May sakit ka ba? Where is Mr. Dawson? I just wanted to ask him something. Naestatwa sila Lain sa kinatatayuan at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Paano niya naman sasabihin sa kaharap na naroon si Gneves sa kanyang kwarto gayong nakita nitong doon siya galing? Bakit pulang-pula ang mukha mo? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Elijah sa kalumingalinga. Where's Mr. Dawson? I just wanted to ask him something. Nasa banyo siya, pagsisinungaling nila Lain. Lihim pa niyang kinurot ang palad dahil sa naisip niyang dahilan. Ganon ba? Matatagalan ba siya? I'm in hurry, I just wanted to say goodbye to him, said ni Elijah. Siguro. May diarrhea raw siya muling pagsisinungaling nila Lain sa kaharap. Mauna ka na, Kuya Elijah. Aalis na rin si Mr. Dawson paglabas ng banyo, pagtataboy pa nila Lain sa lalaki. Tumatango-tangong wika naman ni Elijah. Dumilim ang anyo nito sandali subalit nang muling mag-angat ng tingin kay Lain ay nagbalik na iyon sa normal. Remember to lock the door before you sleep. Mauna na ako. Kuya Elijah. Hinatid nila Lain hanggang labas ng pinto ang lalaki at nang makita niyang sumakay na ito ng elevator ay nakahinga siya ng maluwang. Eksaktong pagpihit niya matapos isara ang front door, bumukas naman ang pinto ng kanyang kwarto. Lumabas doon si Gneves na nakatayo sa likod ng pinto, magkaekis ang mga binti at nakatingin sa kanya. Muling umahon ang kaba sa dibdib nila Lain ng mga oras na iyon. Binuksan niyang muli ang front door at maingat siyang tumingin kay Gneves. Mr. Dawson, makakauwi ka na rin, pagtataboy nila Lain sa lalaki. Nang makitang naglalakad ito papalapit sa kanya, nakaramdam siya ng nerbiyos at kaagad na sinabing, tumawag ako sa cleaning aid sa building, ipinapakuha ko ang basura, pagdadahilan nila Lain. Tumaas ang makapal na kilay ni Gneves, hindi niya expect na mautak na rin ang babaeng ito. Nakaisip ito ng rason para hindi niya muling malapitan, lalo pat alam nitong hindi siya dapat bastang makikita ng public sa mga ganoong lugar dahil baka mauwi iyon sa chismis o skandal. Anong ibig mong sabihin? Yan ba ang depensa mo para di kita malapitan? Nakangising tanong ni Gneves. Mabilis na sagot naman nila Lain. Kumibot-kibot ang labi ni Gneves habang pinagmamasdan sila Lain. Her alertness and self-defense urged him to suppress her. Pero dahil nagawa nitong paalisin si Elijah, para sa kanya, kaya hindi niya ito pipilitin sa ngayon. Hindi lang talaga niya gustong malaman na nagpapasok ito ng ibang lalaki sa apartment nito. Sa oras na minarkahan na niya ang sinuman at hindi pa siya nagsasawa sa taong iyon, natural na ayaw niyang maging contaminated ang taong iyon ng iba. Don't worry, I don't mess with you, sagot ni Gneves saka naglakad palapit sa babae. Nang makita na iniiwas ng babae ang sarili ay inunat niya ang braso at inabot ang baba nito sa kamarahang pinisil. Next time you bring a man back, I will kill you. Matapos niyon ay lumabas na si Gneves sa apartment nila Lain at hindi na muling lumingon pa. Sa wakas ay nakahing ng maluwang sila Lain nang nag-iisa na lang. Mabilis siyang nagligpit at nag-shower at nahiga sa kama pagkatapos na pagod ang katawan.
Ang kanyang kumot ay tila kinapitan ng preskong amoy na pag-aari lang ng iisang lalaki. Kumunot ang noo ni Lalain pero hindi na siya nag-aksaya pa ng oras na palitan ang kumot. Sa halip, ipinikit niya ang mga mata at nagpa siya ng matulog. At hindi niya inaasahan na makakatulong siya ng mahimbing ng gabing iyon habang nakabalot sa kumot na mayroong amoy ni Knaves. Nang mga sumunod na araw, napagtanto ni Lalain na hindi na niya dapat lang invite si Elijah sa kanyang apartment dahil siya lang ang mapapahamak. Gayunpaman, hindi rin naman naglalagi si Elijah sa apartment nito dahil kaagad din itong bumalik sa ospital para magtrabaho ng magaling na ang braso nito. Sa mga panahon ding iyon, nagpupunta si Knaves para sa dinner, katulad ng kanilang napagkasunduan. At hindi ito gumagawa ng kahit ano na ikahihiyan niya. Madalas ay nagbibiro lang ito na hihingi ng halik sa kanya. Hindi naman maiwasan ni Lalain ang bagay na iyon, kaya natutunan niyang kailangang maging malambing kay Knaves para hindi na siya nito tuksuhin pa. Nang gabing iyon, nang maisip ni Lalain na sunod-sunod na ang pagpupunta ni Knaves sa kanyang apartment para mag-dinner ay napatanong siya. Hindi ka ba busy nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Knaves na hindi itinanggi ang itinanong niya. Kailan natin ayusin ang formalities para sa annulment? Muling tanong ni Lalain. Nagpapagaling na si Lola Mathilde mula sa operasyon at magiging abala pa kung ipagpalaliban nila ang bagay na iyon. Kaya naisip niyang mas mainam kung gagawin nila iyon sa lalong madaling panahon. Nagmamadali ka ba? Tanong ni Knaves sa madilim na anyo. Kumunot naman ang noo ni Lalain. Hindi ba ito nga ang nagmamadali noon? Di ba sinabi mong gagawin natin iyon sa oras na matapos na ang surgery ni Lola? What? Tanong ni Knaves na kibot ang labi sa kangumisi. Nagmamadali ka ba para sa Elijah na iyon? Natigilan naman si Lalain sa sinabi nito. Kahit kailan talaga ay wala itong masabing maganda kay Elijah. Itinikom niya ang bibig at hindi na sumagot pa. Kung may oras ka bukas, gawin na natin. We'll see tomorrow. Matapos magsalita ni Knaves ay mistulan siyang nawalan ng gana. Binitiwan niya ang kubyertos na hawak at walang salita na lumabas sa kanyang apartment. Nagulat naman si Lalain saka pinagmasdan ang pagkain sa mesa na hindi man lang nagalaw. May nasabi ba siya para magalit ito? Kung mayroon, ano kaya iyon? Nang sumunod na araw, naging busy si Lalain sa debonair pero nakagawa pa rin siya ng paraan para matawagan si Mr. Miller at itanong ang tungkol sa pagkikita nila para sa formalities ng annulment. Hello, Mr. Miller, busy ba si Mr. Dawson ngayon? Tanong niya sa kabilang linya. Yes. Nasa meeting kami ngayon, sagot naman ni Liam. May kailangan ka ba, Lalain o gusto sabihin kay Mr. Dawson? Wala, hindi bale na lang, sagot ni Lalain saka pinatay na ang tawag. Dahil busy ito, mukhang maudlot naman ang plano nilang asikasuhin ang annulment. Nang sumapit ang oras ng uwian, mabilis na nagpunta si Lalain sa bus stop. At dahil rush hour at medyo traffic kaya naman natagalan siya bago makasakay. Dahil puno ang bus pagsakay ni Lalain, wala siyang nagawa kundi tumayo na lang sa isang sulok. Pero hind malaman ni Lalain kung bakit nakaramdam siya ng pananayo ng kanyang balahibo sa batok. Pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kanya sa mula sa kanyang likuran. Nang lingunin naman niya ito ay wala naman siyang napansing kakaiba. Habang nasa bus, kinuha ni Lalain ang kanyang cellphone para tingnan kung mayroon siyang text galing kay Knaves. Hanggat maaari kasi ay gusto na niyang maayos na kaagad ang kanilang annulment nang sa gayon ay makaalis na siya sa poder nito. Ayaw na niyang magkaroon pa ng ugnayan kay Knaves, maging kay Olivia, kay Lila o sa kahit na sinong may kaugnayan pa sa lalaki. Gusto niyang magsimula ulit ng tahimik at matuwasay na buhay kasama si Luke. Samantala, may kalahating oras din nang makababa si Lalain mula sa bus. At dahil ang terminal ng bus, kung saan siya bumaba ay 2 intersection pa bago siya makarating sa apartment, kaya naman nagpa siyang maglakad na. Subalit hindi pa siya nakakalayo. Isang kamay ang humila sa kanya sa madilim na parte ng kalsada at tinakpan ng panyo ang kanyang bibig at ilong. Bigla-bigla, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Subalit bago siya mawalan ng malay, isang mabalasik at nakakatakot na itsura ang nakita niya.